Hello guys, kumusta? Andito naman tayo ngayon. Gagawa tayo ng video ulit. At ang video na gagawin natin ay kung paano mag-set up ng Alan timer para sa gagawin kong DIY car wash. Maglagay kasi ako ng DIY car wash dito kasi marami namang sasakyan na dumadaan dito. So, kung paano ito gagawin, panoorin nyo lang ang video ito. Like a Hellcat. Ito na guys, ito yung mga components na gagawin natin para mabuo itong ating DIY car wash. Ito yung timer, Allen timer, at ito yung counter, yung 4-digit na counter para mag-count kung ilang minuto ang ilagay mo dito sa car wash na ito. At ito yung coin slot, 5 pesos coin slot. Dito mo ihulog yung 5 pesos, tapos dito siya babagsak sa baba. At ito yung sensor niya guys, ganun lang ang pagkalagay, ganun lang ang pagkalagay. Tapos yung itong wire, diretso siya dito sa likod, dito siya dito sa likod, ipasok mo itong may butas na ito dito para nga tama yung pagkakabit niya, so ganon. At meron tayong power supply. Ito yung power supply na gagawin natin guys. 1 ampere ito, 1 ampere. 12, 0, 12, tapos 1 ampere. At dito yung sa likod niya, dito yung 220 volts, 110 volts, at saka yung 0. Pero dito natin ilagay sa 220 volts kasi 220 volts naman ang mga supply natin dito sa atin. So dito lang ikabit sa 0 at saka dito sa 220 volts. Ang 220 volts itong kulay na blue at yung kulay na itim, ito yung ground or 0, negative. At dinugtungan ko na rin ng wire para ready na siyang isaksak natin mamaya sa ating main supply. At meron siyang mill plug dito sa dulo para doon natin isaksak sa main supply. At ito pa isa guys, meron tayong relay, boost relay, 30 amperes ito. Ito ang gagamitin natin pangdagdag dito sa ating device. At meron siyang socket na ganito. Binili ko ito sa Auto Parts Hardware. So mamaya i-explain natin kung paano gamitin yan. At ito guys, kung pansinin nyo, meron siyang mga saksakan dito. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At itong isa guys, itong sa bandang kanan, ito yung saksakan ng entrance, yung input. Mula dito sa output ng ating transformer, 12 volts, isaksak mo dito para magkaroon ng energy dyan sa loob ng board na ito. At itong isa guys, ito yung saksakan para dito sa relay. Dalawang relay, so dalawang saksakan. Ito. At ito yung isa may dalawang pin siya. Dito tatlong pin sila guys, tatlong pin dito, tatlong pin. Tapos dito sa input, 12 volts na input, dalawang pin lang. At ito, dalawang pin din dito. Ito yung pag-setting guys. Pag halimbawa, pag nag-count siya ng 3 minutes tapos gusto mong i-back to 0, spark mo lang itong dalawang pin na ito, mag-back to 0 na yung counter na yan. At itong dalawang socket na ito yung papunta dito sa coin slot. Ito yung papunta dito sa coin slot at ito yung socket niya. Dalawa ito guys, ito yung sa 5 minutes. Pag dito may saksak, pag hulog mo ng 5 pesos, 5 minutes ang tatak niya dito sa counter. At dito yung isa, ito yung 1 minute. So, dahil sa kadalasan dito guys, yung car wash, ang 5 pesos mo, equivalent lang sa 3 minutes. So, dito natin ilagay sa 1 minute, tapos may adjustment siya dito sa dito banda. May adjustment siya, pwede nating
i-adjust sa 3 minutes siya, no? Para 3 minutes yung count sa 5 pesos na barya. So, ito yung mga sakit niya. Ito yung sakit sa input. Sa 12 volts na input guys, may dalawang wire ito, kulay brown at saka kulay itim. Isaksak natin ito. Pagsaksak nito guys, meron siyang setting, no? Kung hindi siya kasya, hindi siya papasok. Kung mabaliktad siya, hindi siya papasok. Kailangan yung nasa correct na posisyon para makapasok siya. Hanapin nyo lang kung saan siya papasok. Yan, masok na siya. At dito sa relay guys, dito sa relay, kahit saan mo ipasok itong, kahit saan mo isaksak itong sakit niya, pwede rin. Kahit saan. Pero dito ko lang isaksak. So, ganun pa rin, hindi siya papasok kung hindi siya kasya, no? So, bawal ang baliktaran dito. At ito yung sa coin slot, no? Dito natin isaksak. Ang kulay nito, may tatlo siyang wire. Ang kulay sa wire, meron siyang puti, merong itim, at saka merong pula, no? At dito rin sa coin slot, ganun din ang kulay niya guys. Merong puti, merong pula, merong itim. So, idugtong mo lang dito. Itong wire nito, yung itim, idugtong mo sa itim, at yung kulay puti, idugtong mo sa puti, at yung kulay pula, idugtong mo rin sa kulay pula. Ganon din yun. Pero, ginawa ko na guys, para isaksak na lang natin diretso. So, dito natin, isaksak sa 1 minute. Ayan, hindi siya talaga mapapasok basta hindi ang tama yung pagkalagay. Ayan, masok na siya. So, nakasaksak na yung coin slot at itong wire na ito para sa relay. At ito yung para sa input. So, ngayon guys, at ito yung diagram niya guys. Para maintindihan natin o maintindihan ninyo, dito tayo mag-explain sa diagram. Kasi pag dito tayo mag-explain, baka maguluhan kayo, hindi nyo maintindihan. Mabuti na yung meron tayong diagram na basihan sa pag-explain natin. Itong diagram na ito guys, itong ginawa ko itong tinatawag kong diagram number 1. Pero meron akong nilagay dito guys na not recommended kasi hindi natin maaaring pwedeng gawin ito kasi baka masusunog lang yung circuit board natin. So, i-explain ko lang ito para maintindihan natin kung bakit not recommended itong diagram na ito. Ito kasi yung original diagram niya sa ganito. So, ito yung transformer guys, no? Ito yung transformer. Ito yon. So, sa transformer na ito, meron siyang yung output niya is 12 volts. 12, 0. Ito yung 12 volts positive at ito yung negative. Meron siyang diode, meron siyang capacitor para magiging direct current siya, no? So, dito yung positive niya, dito mo ilagay sa pin dito sa output, no? Sa input niya dito guys. Itong dalawang wire nito, no? Itong dalawang wire niya dito, no? Dito mo ito ikabit. Diyan. Diyan mo ikabit. So, ito yung wire. Isa dito, papunta dito. At yung negative, papunta dito sa input. Kaya lang nilagyan ko ito ng not recommended kasi ito yon ng explanation niya. Itong relay kasi guys, itong relay niya, maliit lang ito, no? Hindi ito pwede. Kaya nilagyan ko ng not recommended kasi yung explanation niya dito, dito sa transformer, meron siyang 220 volts yung input ng transformer. So, dito sa relay na ito, yung 220 volts, dito may kabit sa outlet, no? Yung outlet na papunta doon sa electric motor. Ilagay mo dito yung 220, tapos yung zero niya
dadaan siya dito papunta sa relay. Tapos pag lagyan mo ng barya, magki-click 'yon. So magiging connected na ito silang dalawa, no? Magiging connected ito tapos papunta dito sa outlet. Diyan pa siya, no? Mabuhay itong outlet na ito tapos under yung electric motor. So not recommended ito kasi itong relay na ito, guys, itong relay masyadong maliit siya, no? Hindi siya pwede sa mga 220 volts na load kasi yung electric motor 1.5 horsepower yan. So pag ito ang gagamitin mong relay, delikado masunog itong circuit board mo, mayari pa yung circuit board mo. Tapos yung wire niya medyo maliit, hindi ito pwede sa 220, no? Hindi ito pwede sa 220. Kaya nilagyan ko ng not recommended. So dito tayo sa diagram number 2. Itong diagram number 2, ito yung diagram number 2 natin, guys. So ito na yung transformer, no, na gagamitin natin. Ito yung input sa 200. Ito yung input sa 220 volts. Saksak mo natin dito. Ito yung outlet na galing sa main, no, sa mga wall, sa outlet natin. Saksak mo dito. Tapos ito yung positive na 12 volts. Dahil 012 itong transformer natin, so nilagyan natin ng dalawang diode, no, para magiging direct current siya. Kasi itong device, lalo na pag electronics, guys, hindi pwede yung wala siyang diode kasi alternating current ito, transformer, paglabas niya dito, alternating current pa rin siya. So hindi siya tatanggapin ng device kung hindi mo i-convert yung output niya into DC, no? Kailangan i-convert mo sa DC para makapasok siya dito sa loob ng device. So meron siyang diode dalawa, no? Ito yung 12 volts, lagyan mo ng diode, at ito rin sa kabila, lagyan mo ng diode, at dito sa gitna meron siyang capacitor, no? Capacitor, nakakonek siya dito sa negative, nakakonek siya dito sa positive. So hindi ko lang i-explain ito ng kasi tatagalan tayo. Dito lang muna i-explain ko. Dito lang muna yung i-explain ko. So ito yung direct current na siya na 12 volts power supply. So yung wire na ito, dito yun, ipasok natin dito sa dito yung wire. At itong negative, itong negative na nasa gitna, pasok mo rin dito. Yan, guys, no? So at itong relay nito kanina sa diagram number 1, no, ang pinasok natin dito yung 220 volts, no, yung pinasok natin, pero sabi ko hindi pwede kasi masira ito. So naglagay tayo ng another relay, guys. Ito yung relay na pinakita ko kanina. Ito yung 30 amperes na relay. So ito yung relay, no. So ang ginawa natin dito, yung 12 volts na positive, no, nil-connect natin dito sa relay sa 85. Ito yung relay, guys, so meron siyang number, no, relay 30 amperes. Meron siyang number na 85 at 86, at meron siyang 30 at dalawang 87, no. So meron yan dito sa relay, no. Pakita ko sa inyo, no. So ito yung relay, guys, no. Ito yung bus relay, no. Bus relay 12 volts 30 amperes. Ito yung 85 at ito yung 86. Ito yung 30 at ito yung dalawang 87, no. So explain natin yan mamaya. So ito yung 12 volts na positive, ilagay mo dito. Tapos yung negative ilagay mo dito sa no, dito sa, ilagay mo dito sa itim na wire, no, ilagay mo dito sa itim na wire, at yung brown na wire papunta dito sa 86, no, number 86 sa relay, no, number 86 sa relay.
So, at dito naman, ang 220 volts na sinabi ko kanina sa diagram number 1 na papunta dito, dito na siya papunta sa, dito yung sa 30 amperes na relay. Kasi yung 30 amperes na relay, malakas yan, no? Kahit 4,000 watts, kaya pa niyang i-handle yan. Yung electric motor na 1.5 horsepower, na nandyan yan sa mga 1,300 watts, no? So kaya niyang i-handle yan. So dito, no, ito yung input ng 220 volts, no? Ito yung 220 volts yung pinakita ko kanina, at ito yung 0. Lagyan natin ng mill plug dito, yung 0 papunta sa mill plug, at itong mill plug yan isaksak natin dito sa outlet na ito, yung papunta sa main supply natin sa outlet. At itong 220 volts, lagyan natin ng wire papunta dito sa outlet. At itong 0, no? 0, lagay natin dito sa number 87. Yung 87. Dalawang 87 guys, pero yung kahit dalawa itong 87, dito sa isa lang, no, ang paglagyan. Pwede rin dito, ikabit mo itong dalawa, pwede rin. At yung isa, yung sa number 30, yun ang ikabit mo dito sa outlet. Kasi pag nag-click ito, mag-click din ito. Pag click nito, magiging connected na itong dalawa. So dito pa magkaroon siya ng buhay. So yun guys. So ngayon, kung mag-assemble tayo, magbase tayo dito sa diagram na ito para nga hindi tayo magka-problema. So ito na guys, ito yung transformer natin. Ito yung positive, no? Ito yung pula, at ito yung negative, no? Wala kasing kulay na puti or itim. So dito tayo sa kulay brown. Ito yung positive, yung pula, no? Lagyan natin ng palatandaan, no? Ito yung positive at ito yung negative. So ayon dito sa diagram natin, itong positive, no? Itong positive, lagay natin dito sa input. So lagay natin dito sa input, walang problema ito guys, kahit magkabaliktad siya, walang problema ito. Lagay mo sa input. Tapos itong negative, dito sa transformer na ito, ikabit din natin dito sa kulay black. Kulay black. At ito guys, itong tatlong wire, itong kulay green, not connected ito. Pwede itong disregard natin, no? Wala itong connection, pwede natin putulin, pwede siyang hindi. So itong dalawang wire na lang, no? Ito yung itim at saka yung brown, no? Itong itim at saka yung brown. So ayon dito sa diagram natin, no, yung number 85 dito sa relay, connected siya sa positive sa ating power supply. So ikabit natin sa positive. Ito yung positive natin guys sa power supply, no? Nilagyan ko ng ganito. So itong relay na number 85. So ito yung relay natin guys. Meron siyang number guys, no? Meron siyang number dito. Ito yung 85, ito yung 86, no? Ganunin mo lang, no? Ito yung 85, ito yung 86. So 85 ito yung 86. Isaksak natin itong socket natin. Yan, nakasaksak ng socket. So ganito guys, no? Ganun lang panghawak mo. Ito yung bracket niya, iharap mo. Tapos ito yung number 85. So dito natin ikabit itong positive. Ikabit na to, i-series natin dito sa positive. So ito na guys, no?
Itong positive, nakakabit na siya sa number 85 dito sa relay natin. So, ang next move natin, itong negative sa power supply, no, na nakakunik na dito at i-series natin kabit dito sa relay. So, ibig sabihin, itong relay na ito, so ikabit natin yung negative sa ating power supply. Kahit saan dito pwede, pwedeng sa itim, pwedeng sa brown. So asan yung negative sa power supply natin? Ito yung kulay brown, no? So ikabit natin dito sa kulay brown sa negative. Mas maganda kasi guys kabit-kabit kayo nito. Meron kayong basihan na diagram para hindi kayo malilito. So at isang wire naman dito sa relay, no? At isang wire dito sa relay, no? Itong kulay brown, no? Itong kulay brown guys, no? Ang isang kulay dito, no? Itong kulay brown, dito natin ikabit sa number 86 sa ating relay. So dito yung number 85, nakakunik na siya sa positive sa power supply, at itong number 86, no? So yellow, dito natin ikabit yung kulay brown. Ayan na siya. So nakakunik na guys, no? Yung 85 nakakunik na at yung 86 nakakunik na siya. So dito naman yung ikunik natin sa baba, yung number 30, yung number 87. So ayon dito sa diagram guys, itong 220 volts i-connect natin dito sa isang part ng outlet. So ito yung outlet natin guys, no? Ito yung outlet, may dalawang wire, no? Ito yung outlet. So ayon dito, itong isang part ng outlet nakakunik sa 220 volts. So gagawin natin, ito yung 220 volts natin guys. So magulo yan, hindi yan maintindihan, kaya nga nagbase tayo dito sa diagram. So isang wire 220 volts, ikabit natin dito sa 220 volts. Ito yung 220 volts guys. Ito yung 220 volts. So nakakabit na siya guys, no? Kabit na siya yung isa, at yung 0 ikabit natin dito sa number 87 sa ating relay. So saan ang number 87 sa ating relay, no? Okay, confirm natin sa ating diagram. Nasaan na yung diagram? Guys, no? Nandito yung diagram natin guys. Ito yung 85, ito yung 86, at ito yung 87, itong dalawa, no? So dito sa gitna, yung dito sa gitna na 87 natin ilagay. So dito yung 30 dito, at ito yung 87 dito, at dito yung puti. So dito natin ikabit sa puti. So dito yung 0 dito sa power supply, kabit natin dito sa number 87 sa gitna. So ito guys, ito yung 0 guys, oh. Ito yung 0, ang kulay niya itim, no? So dito natin ikabit sa kulay itim. Yan yung number 87. Para sigurado tayo guys na hindi tayo makuryente, lagyan natin ng electrical tape. Lagyan natin ng electrical tape. Mas mabuti guys, dalawa na lang
Itong dalawa na lang yung lagyan natin ng tape para sigurado tayo. Kasi malakas na kuryente ito eh. Ayan. So isa na lang ang connection guys na hindi na pa natin nakabit. Saan ikabit itong isang parte ng extension wire. So 220 volts nakakabit na dito. Yung isa ikabit natin sa relay na number 30. Ito guys, number 30 na relay. So asan ang number 30 na relay? So ito guys, no? Ito yung number 30. Hanapin natin dito sa relay. Yung number 30. Ito yung 30 guys, no? Ito yung 30, kulay blue. Lagyan natin ng tape, electrical tape para sigurado tayo. Kasi 220 volts ito, mas okay lang kung 12 volts lang siya. Ayan. So ayan guys, kumpleto na, no? Kumpleto na yung connection natin, no? Yung 12 volts nakakunik na dito at yung negative nakakunik na sa 85 at yung ground, no, yung negative nakakunik na dito at nakakunik na rin dito at dito nakakunik na rin dito. At yung sa 220 volts nakakunik na dito, no? At yung 220 volts nakakunik na dito sa outlet at yung 30 nakakunik na rin dito at yung 0 nakakunik na sa number 87. So ibig sabihin tapos na ang pag-kukunik natin. So testing na natin guys, no? Testing na natin. Testing na natin. So ito yung male plug sa input ng ating transformer. Kabit natin dito guys, so meron akong extension na outlet galing sa mains. Ayan guys. Kung napansin nyo guys, umandar na, no? Naka 0 na siya. So ang gagawin natin ngayon, maghulog tayo ng 5 pesos. Yan, lagay natin dyan para makita natin. So nakakunik na siya guys, naka-0 na. So mahanap tayo ng coins. Ito yung 5 pesos na coins. Testing muna natin ha. Hawakan natin itong wire kasi mabara yung ayan guys. Nag-count na siya, no? 1 minute pa lang yan kasi hindi pa natin adjust yung dito, yung mga switches sa sinabi ko. So habang meron pa siyang natirang minutes, saksak natin itong bulb guys, no? Ito yung bulb, oh. Maikli lang yung wire para mas madaling makita natin. Lagay natin dyan. Tingnan natin kung ilaw ba yan. So saksak natin dito, no? Saksak natin dito. Ayan, milaw siya guys. Antayin natin na masiro yung counter niya. Tingnan natin kung mamamatay ba yung ilaw natin. Ayan guys, no? Nag-zero na siya, patay na yung ilaw. Tapos testing natin ulit.
Hulugan natin ng 5 pesos. Ayan. Milaw siya guys, no? Kasabay nung paglagay natin ng barya. Antayin natin. $30, $29. Antayin lang natin na back to zero siya. Ayan. Ayan, patay na siya guys. So, okay na to siya guys kasi nakakabit na siya dito sa 30 amperes na relay. So, kahit electric motor na 1.5, pwede nang ikabit dito. So, ngayon, gagawin natin 3 minutes guys kasi 3 minutes yung car wash dito. So, itong pin na ito guys, merong number dito guys, yung number 1, number 2, number 3, hanggang sa number 8. So, may nakalagay siya na 1 minute kanina pag hulog natin ng 5 pesos, 1 minute. So, idagdag natin itong number 2 para magiging number 3 ang counting niya guys. So, i-down natin itong number 2. Switch on natin. Itong number 2. Dali lang. Ito guys, i-switch on natin itong number 2. Number 2. Ayan, naka-switch na siya guys. Naka-switch na siya. So, tingnan natin kung anong mangyari sa ating counter. Hulugan natin ng 5 pesos. Ayan. 3 minutes na siya guys. 3 minutes na. Antayin natin. Ma-back to zero siya. Warning na siya guys, 1 minute warning. So, kung nagustuhan niyo itong video na ito guys, sana mag-subscribe kayo. Tapos, next video natin, ituturo natin kung paano mag-assemble ng power supply. No? Kasi hindi ko na-explain yun. Sa next video natin, tuturo natin kung paano mag-assemble ng power supply para dito sa project natin. No? Kung interesado kayong gumawa nito, walang problema. No? Malalaman mo ito. At i-post natin yung mga diagram natin para may susundan kayo. No? Pwede nyo i-draw ulit. No? Screenshot nyo lang. Tapos i-draw nyo sa bond paper para magkaroon kayo ng kopya. Para may guide na rin kayo sa pag ano nyo. So ito guys. Ito yung sarili guys. No? May relay tayo. Screenshot nyo lang. Pwede nyo ring hanapin yan sa Google. Meron yan sa Google. Ito yung guide. So, i-explain ko yan guys. Ito kasing 85, itong coil na ito, yung 85 at 86, coil ito. Pag nalagyan na ito ng 12 volts na power supply, mag-create ito ng magnetic force. So, pag-create niya ng magnetic force,
itutulak niya itong kita yung arm na ito guys, oh. Merong arm, ito yung 30 at ito yung 37. Itong arm na ito, pag mapasukan na siya ng 12 volts na power supply, magkaroon siya ng magnetic force, so itutulak niya itong arm. Pagtulak niya nitong arm na ito guys, itong arm na ito, kukunik yan dito sa number 37. So yan ang dahilan kung bakit mabubuhay itong outlet natin, yung para sa electric motor. So pag makunik siya dyan, i-post niya dyan. Pag makunik siya dyan, so magkaroon na ng connection, no? Itong power supply at under na yun, at under na ang ating electric motor. So ito guys, no? Screenshot nyo lang, tapos pwede nyo i-draw sa bond paper. At itong mga diagram natin, meron tayong diagram number 1. I-post ko itong diagram number 1 para mapag-aralan ninyo kung ma-studyhan nyo, para makuha nyo kung ang saktong explanation. Kaya lang, not recommended itong diagram. Kopyahin nyo lang guys, no? Itong diagram, screenshot nyo lang, tapos i-redraw ninyo. Mag-drawing kayo para meron kayong guide. At itong wire nito, ito yung papunta sa coin slot. So ito yung diagram number 1. At ito yung diagram number 2, no? Ito yung ginamit natin, no, na diagram number 2. Ito yung diagram number 2. Ito yung recommended ko guys na gawin niyo para magawa niyo itong ginawa ko. So ito yung electronic symbol ng transformer. Yan, makakita kayo ng ganong symbol, transformer yan, AC/DC transformer. So ito yung diagram number 2 at ito yung diagram number 3, yung isa. Sa diagram number 2 guys, ito yung transformer niya, no? Itong ginamit kong transformer 12-0-12. Tapos dito sa diagram number 2, ang transformer na gagamitin nyo dito, no? Kung mahirapan kayo dito sa 12-0-12, ito yung transformer na gagamitin nyo. Ito yung 12-0. Kaya lang multi-output ito from 3 volts to 12 volts. So hanapin nyo lang yung 12 at saka yung 0. Tapos doon nyo ikakabit yung diode at saka yung capacitors. Sa next video guys, ituturo ko kung paano mag-assemble yan, no? Bigyan ko kayo ng idea para makagawa kayo ng transformer. So ito guys, yung 12-0 na diagram. Kopyahin nyo lang guys, no? Tingnan nyo lang mabuti. Mas madali itong symbol kasi isa lang ang diode at ito yung capacitor. So turuan ko kayo sa next video guys kung paano mag-assemble. Medyo hindi nyo to maintindihan. Sa next video tuturo ko yan para makagawa kayo ng ganito.